May midterm, final exam o board exam ka ba? Nais mo bang ma-improve ang grades mo sa pag-aaral? Good day! Si Kuya Mark ito. Talakayin natin yan sa learning theory ni Thorndike. Si Edward Thorndike ay isang Amerikanong psikologo na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa larangan ng psikolohiya, partikular sa mga larangan ng teorya ng pag-aaral at psikolohiyang pang-edukasyon. Siya ay kilala sa kanyang trabaho sa pag-aaral ng hayop at tao, at ang kanyang pananaliksik ay naglatag ng batayan para sa marami mga prinsipyo sa kontemporaryong psikolohiya at edukasyon. Ang law of effect, exercise, readiness at recency ay ayon sa mga gawa ni Thorndike. Samantalang ang mga nalalabing laws of learning ay mula sa iba't ibang eksperto sa psikolohiya at edukasyon. Ang law of effect ay nagsasaad na ang pagkakatuto ay naaayon sa positibong kahinatnan o gantimpala ay mas malamang na maulit, habang ang mga pag-uugali na sinusundan ng mga negatibong kahinatnan ay mas malamang na hindi na maulit. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay diin sa papel na mga kahihinatnan sa paghubog ng pag-uugali. Ito ay isang pundasyon ng konsepto sa operant conditioning na kalaunan ay binuo ni B.F. Skinner. Halimbawa, si Sarah ay pinuri ng guro sa kanyang klase dahil pinakamataas ang nakuha niyang marka sa quiz. Tuwing magkakaroon ng quiz, pinagbubuti ni Sarah ang kanyang sagot sa quiz upang makuha ulit ang pinakamataas na marka. Ang law of exercise ay nagmumungkahi na ang higit na koneksyon sa pagitan ng isang stimulus at response ay isinasagawa paulit-ulit o ine-exercise. Sa madaling salita, ang pag-uulit at pagsasanay ay nagpapatibay ng mga asosasyon sa pagitan ng stimuli at responses. Halimbawa nito ay ang pagre-review, pagsasaulo, pagpapraktis ng sayaw o kanta, pagdarasal ng paulit-ulit. Ang law of readiness ay nagsasaad na ang pag-aaral ay pinakamabisa o most effective kapag ang isang individual ay handa na matuto. Napahalagahan ng law na ito ang kahandaan at motibasyon ng mga mag-aaral sa proseso ng pag-aaral. Ang pagkakatuto ay napapadali kapag ang mag-aaral ay handa sa pag-iisip at emosyonal na makukuha ng mga bagong kaalaman o kasanayan. Halimbawa, si Timmy ay sabik na matutong magbisikleta. Ang law of primacy ay tumutukoy sa prinsipyo na ang impormasyon na unang natutunan ay kadalasang mas naaalala kaysa sa impormasyong natutunan sa ibang pagkakataon. Iminumungkahi nito na ang unang karanasan sa pagkakatuto ay nagiiwan ng malakas at pangmatagalang impresyon. Iminumungkahi nito na ang unang karanasan sa pagkatuto ay nagiiwan ng malakas at pangmatagalang impresyon. Halimbawa, ang mas naaalala mong account sa history ay ang pinakaunang detalye na nasa sequence nito. Ang law of recency ay tumutukoy sa pinakahuling natutunang material ay ang pinakamadaling maalala. Binibigyan diin nito ang ideya na ang lakas ng isang memory trace ay nakasalalay sa pinaka-recent na pinag-aralan. Ang impormasyong natutunan kamakailan ay mas madaling ma-access sa memorya. Halimbawa, nagkaroon ng pagsusulit sa bokabularyo, mas nare-recall mo ang listahan ng mga salita sa nakalipas na araw kaysa sa listahan ng mga salita noong 1 linggo na ang nakalipas. Ang law of intensity ay tumatalakay na higit na natututunan ang isang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga real-world o aktwal na sitwasyon. Halimbawa, eksperimento o field trip o ekskursyon. Ang law of freedom ay ang pagkakaroon ng pagpipilian at pagkakataong matuto sa paraang komportable at nakadirekta sa sarili. Ito ay tungkol sa kakayahang tuklasin ang mga kaalaman ayon sa iyong nais o preferences. Halimbawa, pag-aaral kung paano gumawa ng cake, magtanim, sumayaw, mag-swimming, kumanta. Mapapansin din ang pagbabago sa pangungusap na nakalakip sa curriculum guide. By the end of this discussion, the learner will be able to. Sa halip na, by the end of this discussion, the learner should be able to.